Amahan nga balaan, daghang salamat sa imong pagpangga kanamo ug paghatag na usab sa lain na usab nga higayon nga kami magaduol diha kanimo og magtuon sa imong nindot kayo nga mga pulong. Tabangay kami Ginoo samtang kami padayon sa pagtuki sa leksyon ining simanahuna nga kabayonda sa imong paggiya kanamo amo kining masabtan og amo sab kining makinabuhian. Panalangin ni ang mga viewers o among mga listeners nga nagasunod nining tulumanon. Uban usab sa among mga kauban din sa studio. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May gabi mga kaigsunan o daghang salamat sa tanan sa inyong pagsunod gayud sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Atong magalantaon mga kaigsunan, ang topiko nga atong nabiyaan last Wednesday, very interesting. O siguro, dili na siguro nato ni pag-sublion pa ang mga pipila ka mga importante kay nga mga punto nga ato na nalitok dinhi sa atong pag-sibya o sa atong pag-discuss last Monday night. Siguro balikan lang itong gamay nga mga few points and then we'll proceed to Tuesday and Wednesday's lessons. Of course, ang title sa atong lesson for this week, ako sublion, nagisgot may tungod sa very common nga nga subject nga sa kanunay usay atong mga eksperyensyahan no or no kay murag gitandi mo guning duwa. It's not just tandi but it's actually made to kanang bitong gipakita kanato nga they are not dili gid ni sila pwede nga maghiusa mga kaigsunan. So kanin nagisgot may tungod sa pride and then on the other side is kitawag nato nga humility. So two different things. Kung you have humility, then of course there is the absence of pride. But kung na ay presence sa pride, then there is the absence of humility. So mara siya og kanang it's not necessarily a contradiction of terms, but somewhat related to a deprivation of something. You know, there is the presence of the quality of the thing, then the absence of the other one, the negative one. So it's just like back and forth. So kung naputong usa, so absent pa rin. So, para mura po siya og kanang kung naay light, then naay absence of darkness, di ba? Kung naay good, because naay absence bad. So, kung bad, there is an absence of good. Okay, things like that. So, atong magalantaon karon ng atong memory text nga makita dinhi sa Luke 14:11. Atong pagabasahon dinhi sa King James Version mga higala. Nagkanayon dinhi, whosoever exalted himself shall be abased. But in the New King James Version, ang gigamit diha nga pinulungan is actually humbled, no? So, whoever exalts himself, kung kinsa man ang nagapataas ang kaugalingon, siya paubos. Okay, humbled. And he who humbles himself shall be exalted. So, ato na ning expound pag-ayo last Monday. So, if you look at this verse, of course, it would always speak something which is quite different from what we kanabitang usually do or kanang we usually kanang live with or something that we look at things nga ga-relate ani. Kay ang atong panghuna-una nga kung atong ibutang ang atong kaugalingon sa taas, kung atong gihuna-una nga nata diha permi sa taas, siyempre, humanly speaking, dili kita makanauna nga nata sa ubos. Di ba? Kaya ang ato pong ginauna, humanly speaking, pag nata sa ubos, di ka nato maunaan nga nadita sa taas. Okay. So, the Bible is actually sometimes kanabitang brings a message of kanang a paradox, kanang message of paradoxes of things. No, mura siya kanang irony. Lahi siya sa atong naandan nga panglantaw sa kinabuhi. So this is a beautiful thing. Actually, alam ka na ako makagsunan, kung atong paglantawon gayon ang atong lesson nga medyo lalom-lalom gamay,
kaning versikulo, I think, can be explained very, very well. Kung atong pagalantawon din sa gisulat sa Luke 19:14, no? Kung atong buksan ang atong Biblia, makaigsunan, atong buksan din sa Lucas Kapitulo 19, nagsugod siya sa 9, paingon sa 14. Kani siya sa kasigulanon sa duwa ka klase nga tao nga mo relate sa memory text nga atong gigamit. So for me, mo ni pinaka the best nga pamaagi kung unsaon nato kanang understand, no? Unsaon nato pagsabot or unsaon nato pagintindi kaning memory text nga gigamit sa ato nga lesson for this week. For example, it starts with verse 9. No, it's story about two persons, di ba? Ang usa ka Pharisee ug ang usa mao ang tax collector. Nagkanayon din sa verse 9, he told this parable to some who trusted in themselves. You see that one? So, haom kayo sa mga tao or including myself nga usahay grabe gyud atong pagsalig sa atong kagalingon. Okay. Unya nabagigidugang makaigsunan kay of course kung aduna tay ni ana nga mga kanabitang kinaiya, in so many ways muhatod ka nato sa paguna-una nga zaman kanabitang matarong ta. So unya because of that usahay pod muhatod na pod sa lahi na pod nga panglantaw, especially kung atong pagalantaw ng uban nga tao kay ato na bang kusa kana kanang husgahan ang ato kagalingon nga matarong ta tungod kay grabe kay itong pagsalig sa atong kagalingon. So in so many ways kung mulantaw ta sa uban murag lahi kaayo ang atong panglantaw sa uban. Sumala sa gisgutan din sa Jess, di ba? Duwa ka tawo niadto sila sa temple, nagampo sila. Unya ang Pharisee o ang tax collector mao ning ampo sa Pharisee, mga kaigsunan. Nagtindog siya dito sa iyang kaugalingon, unya ni ampo siya nga kusog kayo nga nadungog yun sa kadaganan. Ug ingon siya nga, God, I thank you that I am not like other men. So ay makaingon ta nga kanabitang atong makriticize bitaw kaning ampo sa Pharisee, but you know from the outset of this, mga kingsunan, usahay kanang dili bitaw nato makita nga ingana po day ta usahay, ingana po day ko usahay, no? Magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay lahi jud ko, no? Kanang lahi ko kay ang akong nagian pagkanindot kay compared sa uban. Grabe ang panalangin nga akong nabatnan compared sa uban. That's exactly the tenor of this prayer. Iyan na pong gidugangan og mga specific acts, no? Extortioners, no? Kanang siguro, when he said this prayer, na ay taong iyang ginapadunggan-dunggan, no? Dito siguro somewhere nga on the other side, nga di po siguro kay layo niya kay iya man yung gi-mention nga specific kaning act bitaw nga extortion. Okay. And then unjust. Unya mga adulterers or even like this tax collector. So, grabe gid iya kasako sa tax collector. Unya iya pa yung gidugangan. Mura bitaw in a way he's telling the tax collector, if you really want to be like me, now there is a verse 12. Di ba? Ingon siya nga naga-fast ko twice a week. And then, nagahatag po kong tithes of all that I get. So, it's like, you know, saying to him, if you really want to be righteous like me, okay, you have to do this. It's not kanang, iba mo kung ginahimo is, it's the other way around, you know, you are siguro kanang collecting money illegally from people and so on and so forth. So this is what he did, and he said it loudly because he mentioned the name of the tax collector in this verse. Pero when kaning tax collector nga napo didto nga ni ampo pud siya, duwa sila ka buk mga kaigsunan, standing far off, medyo ni palayo siya gamay,
Kay siguro, iyang gibati nga, dili po sa takos, no? Lantaw siguro sa parisiyo, mga kaigsunan, iyang nakita ang kagamay sa iyang kagalingon. Nga, hindi gid siya takos, sama sa gihuna-una sa parisiyo sa iyang kagalingon. So, di ba? Self-sufficiency. Ingon ang tax collector would not even lift up his eyes to heaven. Daw, grabe yung kabugat, mga kaigsunan, sa iyang duwa ka mga mata, nga iya na siyang pagbuklaron, unya, mutanaw siya dito sa langit, sama sa gihimo sa usa ka parisiyo. Dili niya makaya kay bugat kaya ang gibati. And then iyang kanang gibit ang iyang chest, mga kaigsunan, sa iyang siguro sa iyang kanang depression, sa iyang gagian nga kabugaton, nga iyang gibit-bit, mga kaigsunan, og ang iyang ampo, yano ragid kayo, simple ragyod. Og ningon siya nga, Ginoo, kaluy intawon ko nga usa ka makasasala. Please have mercy on me, sinner. God be merciful to me, sinner. And then, sa ani nga sugilanon nga gisgutan ni Ginoong Kristo diha sa kapitulo 14, og niingon siya, kinsa kaha dinhi sa duwa sa ilang mga pag-ampo nga gidungog sa Ginoo. Of course, we know the story. Ingon din ni, this man went down to his house justified rather than the other. Moto ang na-justify. Okay. So of course, na mga theological pagsabotan ng justify, mga kaigsunan, it could also mean nga sana ka ng mauto nga pag-ampo nga nadawat dito sa gingarian sa langit, sa trono sa grasya sa Ginoo, mga kaigsunan. Og niingon dayon ang Ginoo. Mao na dayon nga ato nga memory text. Of course, napoy background ato kay ang atong memory text ikuha po to sa Luke 14, pero kani siya sa Lucas 18, pero maura siya nga tenor. Pero mas dali din ni sabton, mga kaigsunan, og nagkanayon din ni si Ginoong Jesucristo. Ingon siya nga, for everyone who exalts himself, in verse 14, will be humbled. Referring to this parable of the Pharisee and the story of the Pharisee and the tax collector, mga kaigsunan. Og ningon siya nga, but the one who humbles himself will be exalted. That's how we understand, and that's how we should understand it. So, the one who humbles himself, katong tax collector, nga iyang na-realize ang dako kayo nga need sa iyang kaugalingon, so, kaning sa manluluwas, mga kaigsunan, kay ang iyang panglantaw sa kagalingon, dili gayud takos, compared sa usa ka tax collector nga iyang una-una nga grabe kay siya ka self-sufficient, mga kaigsunan, nga murag halos nga mga maayo nga butang nga iyang ginahuna nga angay paghimuon sa usa ka tawo, iya na kanang nahimo. So ang panglantaw siya kaugalingon taas, iyang gibutang ang iyang kaugalingon dito sa taas, and then by putting it right there sa taas, mabitaw na ingon sila nga pag nada ko sa taas, mas dali na lang ka nga mo look down sa mga tao below. Diba? So the easiest way to look down on anyone is to put ourselves up there. Okay, you know, mulan tao kasi silong, so mo look down mo sila. So that's how it goes, mga kaigsunan. So karon, anito din sa Tuesday. Sumpay gyapon ni siya sa atong lesson. Ang kanindot aning Tuesday, murag isaysay gid sa tong author nga para nga makuha gid nato profoundly sa nindot kayo nga pamaagi, mga kaigsunan, kung unsa gayud ang kahulugan sa kanang mahiwalay ta sa gitawag nato nga pagkahambugiro, kaning pride. Ako na nasaysay last Monday, atong nadiskubrihan kung moadto ka sa Sunday's lesson, katubitang the origin of sin, which is actually pride, di ba? Na ay mga sequence ana, like for example, akong giisgutan last time, it would lead to disobedience, you know? It would lead to kanabitang disrespect of someone, or insubordination, di ba? Or kanabitang
kanang mga butang nga unta angay nato pagahimuon nya atong ginauna nga matandog atong garbo. So actually ang original cause gid ana is not like for example in the case of disobedience, it's not actually a sin of disobedience. Kung imo na siya i-trace back og tarong makaigsunan, didto na siya mahulog sa sala sa atong gitawag nga pride. Okay? So like for example, dinhi sa Tuesday, naghisgot may tungod ni Moses. Kabalo naman ta sa sugilano ni Moses, no? Pero ang gi-title sa atong author is kanang Moses, a humble servant. Unya, nindot kay ang pagkahulagway dinhi kay iya mangong gihatag ang background, unsa na kanang social context ni Moses before he was called by God, no, to actually liberate his people from the hands of the Egyptians going to the land of promise. Okay. So, ang kanindot here, kung Acts 7:22, nagkanayon din, the grand halls of the Egyptian palace boasted of opulence. Okay, during this time, manggod, kaning Egypt was considered to be as one of the kanang gitawabitan nato nga kanang early civilization. No? So, tungod kay dili nag-flourish ang science, ang medicine, ang way of writing, ang trade, education, and so on and so forth. Not just only these things, but also militarily speaking. So, nagkahitabo ning kani nga mga butang dinhi sa Egypt, and during this time, Egypt was considered to be as a highly opulent kingdom, and Moses was growing up in that kingdom. So, dili lang siya nga basta dito ra siya nagdako. Actually, dito siya nagdako sa palasyo sa Egypt makaigsunan. So, giatiman siya pag-ayo, gipa-eskwela siya pag-ayo. So, ang influence nga pirmi niya makita is actually the Egyptian way. Ang philosophy, ang literature, ang ilang lingwahe nga gigamit, mao nang curriculum nga ilang gigamit makaigsunan para gyud nga ma-strengthen ang ilang kanang worldview, how an Egyptian kanang wise man should actually think, or how should kanang a royal person should actually think. Mao na nga they really have to go through this kanang tulog yun ka importante kayo nga subject sa ilang eskwelahan: philosophy, literature, and language. So, according sa Acts 7:22, Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, correct, and was mighty in words and deeds. Mabita tong dili ba pagtawag kay Moses sa Ginoo dito sa wilderness nga moadto na sa Egypt kaya nga tubangon si Pharaoh, di ba, ningon siya nga Ginoo, di man ko takos kay dili man ko kabalo mag-istorya. Usay mo gud para sa kuala makaigsunan, usay kanabitang ma-over sa nato na ma-analyze nato na siya nga statement. Kay usay i-relate nato sa atong kagalingon nga okay ra man dili kabalo mo istorya. Pero actually, in this kung imo lang taon, kung istorya lang makaigsunan, makaistorya gid si Moses kay gikan man sa Egypt. Dili lang nga basta istorya lang. Kay kanay ang pagkaistorya, plastado na kay gi-educate sa Egypt. So kanang pangingon niya nga dili siya takos nga dili siya kabalo mo istorya. Siguro not in the sense nga dili siya kabalo mo istorya sa ilang pinulungan. No. I think dili siya kabalo kanang because of kanang fear makaigsunan kung unsao niya pagkumbinsi si Pharaoh. But on the other side of it, nga, kanang mingon ta nga, wa gid siya nahibalan. That's another thing. Na gid siya nahibalan. Kay dito magi siya na-eskwela sa Egypt. So kung of course, siguro sa leading university sa Egypt. So di kita kaingon nga si Moses, dili gid siya kabalo mo istorya. That's not true. Makabalo siya mo istorya, pero siguro lang sa katong nga higayon sa pagtawag sa Ginoo sa iya, I think it was like kanabitang nahaluan na sa kahadlok kung unsao niya pagkonbinsi si Pharaoh tungod kay, dapod siya nahimo dito nga di pod maayo.
Something to that effect. Unya nasuko na pod ang ang king o ang mga sundalo kang Moses. So all of this were actually filing up sa iyang gibati mga kaigsunan. But it's not true nga di siya kabalo mo istorya. Nga naman, Moses was learned in all the wisdom of Egyptians and was mighty in words and deeds. Then a life of power, riches, popularity were his for the taking. Halos tanan mga kaigsunan. Grabe yun. Giservisyoan si Moses, gipadako og tarong, halos nga tanan nga pwede niya ma-enjoy iyang naangkon mga kaigsunan. So, our lesson is telling us, Moses chose something very different. Pero despite of this, matingala ka nga nung lahi man niyang gipili. That's why in Numbers 12:3, nagkanayon din Now the man Moses was very humble. I like that phrase, very humble. What made the author of Numbers think that he was really that humble? Not just humble, but very humble. Because in Hebrews 11:25, that would explain, nga nagyapon sa itong lesson, kung anong gitawag din si Moses nga very humble, nga nagikan sa usa ka opulent nga kingdom makaigsunan, nga nagpanghinambog sa, sa kaayahay sa kinabuhi, education, nga kuyaw kaayo, na halos tanan nga butang, nga pwede niya nga maangkon, anaa kaniya mga kaigsuunan, but despite of this, Moses later on chose a different kind of life. And so, Paul is telling us in Hebrews 11:25, why was he actually called as a man who was very, very humble? Because according to Hebrews 11:25, choosing rather to suffer affliction. Mas gipili pa niya makaigsunan nga kanang mo suffer siya o kanang kalisod sa kinabuhi, moagi siya sa kalisod sa kinabuhi kaysa mo enjoy siya sa kalingawan diha sa Ehipto. So in other words, that is a manifestation of humility on the part of Moses. Kay sa tawhanon manggod nga panglantaw, siguro kung ako po to, siguro maglisod jud ko og kanang adjust makaigsunan kay imagine nagdako ko sa usa ka lugar nga grabe halos tanan ginahatag sa imo murag dili na jud ka makaagi og kalisod kay naam kuan man ka considered to be as a prince of Egypt. Almost everything was provided. Daghang kag mga alalay, daghang kag mga tawo ang kasunod si moa. Kung unsa imong bangayon, ihatag ra pud si moa. So but life changed sa kinabuhi ni Moses. So, in other words, humility is dili lang siya kanang modesty, mga kaigsunan kay usay makaingon ta, oy humble lagi na siya no kay hilom-hilom raman, sige raman siya sunod-sunod, no? Something to that effect. So usahay ang ato nga way of kanang making conclusion ba sa usa ka tawo nga makaingon ta nga siya mapainobsanon kayo because of some kanang mga peripheral na bitaw kana makita lang nato sa surface mga kaigsunan. Pero according sa tong lesson in the life of Moses, kung ato gayud pagalantahon kung unsa gyud ang meaning sa humility against pride mga kaigsunan, looking at sa kinabuhi niya kaniadto sa Egypt ug sa kinabuhi nga iyang gipili siyang kaugalingon mga kaigsunan. They said that humility isn't just modesty, but it is actually kanang reorientation mga kaigsunan of one's identity. Grabe gyud kanang bitang pagbag-o sa imong identity nga paglantaw sa tao kanimo nga mura bitaw makuratan sila nga murag nganong imo man ang sana kanang gikuha sa imong kagalingon nganong mao man imong gipuy-an karon nganong mao man ang imong gitudlo karon nganong mao man imong gikinabuhi karon nga pagkaayahay nimo dinhi nga bahin. Why did you
chose or choose to be in that actually setting. So, it's not just mere modesty, but it is actually a reorientation of one's identity, mga kaigsuunan. So, nga naman na siya. Of course, at sumala na sa itong lesson nga itong makita din of course, number 1, usaman, according sa Numbers 12:3 o sa Hebrews 11:25, unsang gihimo ni Moses? O iyang gi-refuse, no? Ang kinabuhi nga kanabitong ga-define o kanang external structures. Di ba? Kay kita manggod, gusto mong kanang atong life ma-define sa external structure. Kay kanang external structure manggod, maumangod na ang dali kay nga makita og masilip sa mga tao kung mulantaw sila sa tua. Unsa man ang gitawag nga mga external structures? Of course, number 1, status or status, imong status sa excuse me, sa sosyedad or sa society. Kay for example, mailhan ka nga ikaw usa ka prince or usa ka anak sa presidente, di ba? Or usa ka anak sa hari o nga nagdako sa palasyo, nga nag-educate sa kuyaw kay nga university, no? Unya kuyaw kay nga military officer, grabe ang training nga imong giagian. So, ang mga tao, pagkabaluan na, mao na siya mo kanang mo build up sa imong social status. Mao bitaw na usay nga kanang speaker tayo introduce na, kabantay ka makisunan, nga mura bitaw ipadayag yun, no? Nga ng mga highest achievements, kay, although sometimes medyo off po siya, pero in a way, naapod siya disadvantage. No? Ang challenge na is, mura bitaw, murag mo build ka ng structure sa imong kagalingon para ang mga tao magunahuna nga kuyaw ka nga imong istorya kanang mo align gid didto sa imong mga achievements and so on and so forth, di ba? So ingana siya. So structures, status, atong wealth, ang atong power, di ba? Bisag sa atong church, pag naimo sulod nga kanang yung lahi gyud adunahan nga atong nakita nga murag grabe gyud ang pagpanalangin sa Ginoo sa iya in terms of material things, lahi gyud atong tinagdan, di ba? Kingana po ng human nature mga igsunan. Kay very particular lagi ta sa gitawag nga external structure. So kita pod grabe po nga ato nga kanabitang obsession about it. Power, kanang position. Pag mingon ka nga presidente, lahi ang imong lamisa, lahi ang imong lahi ang imong designation pag panahon sa kaon, lahi pod ang imong luna, mga kaigsuunan. So things like this, kaya ang mga tao nga mao man ang ilang imagination ba, mao ang naandan sa ilang panghunahuna nga okay, pag ang tao ana siya, that external, kay mao man lang makita from the external side of it. So they would render treatment proportionate sa imong status or sa imong of course status in terms of your or your power, mga kaisunan. So but si Moses makatingalahan, mao bitaw nga ingon ang Numbers 11:25 Numbers 12:3, very very humble kay nganuman, because instead Moses, iyang gipili ang unsaman, something that is actually rooted nga nakagamot diya sa grabe yun kay nga lalum kayo nga kahulugan, mga igsunan, sa kaning gitawag nato nga kaning pagpaubos. Mauna ang God's call for ourselves, kanang pagpaubos. Imagine that, katong wilderness nga ilang giagian, grabe gyud. Itandi nimo to makaigsunan sa kinabuhi ni Moses dito sa Egypt, pagkalayo jud kayo makaigsunan. Makasaway gyud ta nga siguro po basig I do not know, no? Magita nabasa, so wala po na siguro na litok ni Moses. Pero I don't know kung nakaabot po na sa una ni Moses dito sa panahon nga grabe gyud ang
kanang BI sa mga katawhan sa iya, nganong gina-blame siya, nganong gidala sila dito, grabe nga mga kalisod, usay makulangan sa ilang una, makulangan sa pagkaon, na wow, no, mga tao, musyagit dayon, no, mureklamo dayon. Wala ka nakauna si Moses nga, paita, no? Nganong naamang ko din nga pagkanindot sa akong kinabuhi dito sa Egypt. Di ba? Mga igsunan? So, mao na siyang gitawag nga very humble. Okay. So, but, ang kanindot ani mga igsunan is, kanabitong, di ba, ingon ko kana, reorientation of one's identity? So, ang iyang identity, mga igsunan, lahi man iyang identity sa Egypt. Pero when he went out of Egypt, dito sa wilderness, dito na change ang iyang identity, mga igsunan. That was the beginning of the reorientation of Moses' identity. Okay. Okay? What kind of identity is that? Din sa itong lesson, mga igsunan. Unsang identity ang iyang nadiskubrihan? Ang identity is, even before Moses came into existence, daan ang Ginoo. So, what does that mean, Pastor Pido? Like for example, pagkanindot no kay, before ko natawo, ahead na kayong Ginoo sa kuha. So, meaning to say, whatever happens, basta ang Ginoo nagtawag sa kuha, as part of my response to His call, everything will just be all right. I mean, all right in the sense that, I'm not saying layo sa kalisod, dili ta moagi kalisod. No, it's not that. It's gonna be it's the experience of being secured in His presence. That is what I meant by everything will be all right. So, humility then, mga igsunan, is actually, ito na ha, kung ato ni siyang itagaan dyan ang konklusyon, looking into the story of Moses, dili na kayo nato ikuan kay atong lesson, dali raman lang ni siya. So ato lang siyang kanang himay-himayon, mga kaigsunan. Kung ato gini siya pang alantawon is, therefore in the story, from the story of Moses, it is actually telling us that, you know, it is actually the courage nga atong ma-develop sa atong kagalingon nga maoy kanabitang maghatag nato og kanang kusog, of course, with the help of God, nga ma-reject nato, dapat mangud daw kay kanang ma-reject nato, kanang ma-put aside nato, makaigsunan kanabitang kanang dili a false impression of ourselves. Dapat daw ma-reject nato na siya kanang bitang tendency nato nga most of the time atong ibutang atong kagalingon diha sa taas. Something to that effect. Like for example, nganong wala man ko napili, no, nga yani man ko nga qualified man ko, grabe kay akong nagian nga kuya ko, doktor ko, no, nganong yani man ko. So it's now usahay di nato mabantiyan bisan sa akong kagalingon nga usahay ato na dingi padako ang atong kagalingon. So in the case of Moses, he actually took courage to actually reject kanabitang dili mao nga tinuan sa ato nga kaugalingon. Kaya nga naman, even before Moses, there was already God. Imagine that? So, meaning to say, the self has to be put aside and God has to replace that in all aspects of our lives. Dili sa sayon, mga igsoon. I'm not saying sayon kay ni siya, dili po kay, in fact, mao po niya akong struggle sa akong kagalingon. Pero, ato lang po ni siyang isa-isay sa maayang nga pamaagi kay para nga mahimo nato ni siya nga murag guide or modelo o labaw sa tanan, inspirasyon sa atong pagkinabuhi diya ang Kristo. So, ang pride, mga igsunan, meaning to say, diha ra gid na siya taman sa things nga kanang makaya ra pud sa atong mga mata nga iyang makita, or makaya sa atong mga dalunggan or ears nga madunggan. Anything that is actually visible
Dito na po na mo dikit ang pride, mga kaigsunan. Dito na siya mo dikit. Pero ang humility, ang kanindot sa humility, di ba, ingon sa Bible, again, before Moses, I, God. So meaning to say, wala pa si Moses, na nang Ginoo nga mo nitawag niya. What does that mean? Meaning to say, kung if you recognize that kind of kanang theological notion or biblical notion, then it will make you kanang humble ba? Magpaubos ka, kay maulaw ta nga magpataas. Kay grabe gud ang pagtawag sa Ginoo, pagpakita, di ba, sa Egypt nga experience. So, kung ang pride mo dikit na sa mga butang nga kanang taman ra pud nga atong nga makita external kay ganahan mo gud nga sana kanang ma-appreciate ta, no, kanang madayig ta, nya labi mapili ta nga dagang kay buto nga niadto nato, so lahi atong feeling makaigsunan, tawhanon ra gyud. Pero ang humility makaigsunan, ang iyang kanang mudikit siya, didto siya mudikit sa mga butang nga kanang gitawag nato nga eternal things. Nganong eternal man, because kanang humility aligns, mo align siya ngadto sa Ginoo. So anything ma-experience nato in relation to an experience of being humble, at that very moment, ato usab ma-experience yan kung unsa ang eternity, mga kaigsuunan. Because God is actually there. So, meaning to say, ang kanindot sa humility, ato nga mabalaan kung unsa gyud ang tinud about ourselves. Are we really for that nga category or for that level sama sa gihimo ni Lucifer? Kay si Lucifer nagununa man gid siya nga diha man gid siya magigsunan nga pwede daw niya nga maabot na siya nga luna nga kung sa diin para ra gyud sa Ginoo. Grabe gid ang iyang faith, grabe po diyang convincing power siya ang kagalingon. Unya lisod day na siya no kanabitang kanang ang mura bitog dependent na kaita sa atong panguna-una. Nga wala na to ginauna nga before ta gitaw na na Ginoo, mao na it will always lead to kanang self-sufficiency. Pero actually, there is no such thing as self-sufficiency. It is just a term nga gihatag sa gidescribe sa usa ka sitwasyon sama sa usa ka tawo nga naguna-una nga kuyaw gyud ang iyang kahibalo, no? Kuyaw siya nga pagkatao, dapat tagaan gyud siya og sapat nga atensyon. Kung panahon sa pagpiliay, dapat siya gyud pilion, dili ang uban. Ana nga mga pangununa makaigsunan. Kay nga naman, kay ang ginauna, nga kumulantaw siya dito, kung kay, imo namang gibutang, imo kagalingon sa taas. So, ang tendency is, mulantaw ka dito silong. So, paglantaw ni mo silong, nalaman ka sa taas, sa imo rapod na nga una-una. Sa ako rapod na nga panguna-una. So, makaununa gid ko nga, katong mga nasa ubos, kay nalaman ko sa taas, ako mangibutang dito, ni kat-kat naman ko, lahi regid ko kaysa ilaha. Mao po nang natabo ni Lucifer. Pero ang kanindot sa humility makaigsunan, atong mahibalan ang ato nga tinuod nga status diha sa atubangan sa Ginoo. That really what matters all. So, of course, another one sa humility, kanang pagpili sa pag-suffer, over compromise, kaning pagsalig sa Ginoo, over self-sufficiency. Diba? This is the thing. Samala sa atong giampo sa tax collector, unsa may makita nimo dito sa sugilanon. Kanang moingon dito salamat Ginoo nga, di ba? Nga unsa to, ang iyang prayer nga unsa man, not salamat, iyang prayer nga nanghayo lagi sa kaluoy sa Ginoo makaigsunan bilang usa ka makasasala. So that is a realization of kanabitong between the two, siya gyud ang nakatuhog kung unsa gyud ang status sa usa ka tawo atubangan sa Ginoo. For example, there's nothing wrong with giving tithes and offerings.
Pero of course kaning Pharisee, grabe ang atag sa tithes, kanang tithes and offerings. Wala, it's not a question of the tithes and the offerings per se. But it is how, ang question is kung how kanabitang giunsa nato pagpadako atong kagalingon in relation to giving of tithes and offerings. Di ba? So kung ato na nang ipanghinambog, then it will change the narrative of our story, mga kaigsuunan. Kay hinambog naman, ato namang gi-anunsyo nga nga nata, ay, bantayan na to. Kay that is a case of gitawag nga self-sufficiency. Kay basig, sayo naman paglitok sa Ginoo, di ba? O sayo, malitok na akong Ginoo, pero naday tay mga struggle nga kay gusto man kita nga dapat mahibalo gid sila nga mao gini akong nahimo, self-sufficiency, pero in a way it will lead us to kanang ma-misunderstand nato atong kagalingon. So salamat taning tax collector makaigsunan kay between the two, bisag siguro wala kay sa gahatag og tithes and offerings, but I'm not saying nga dili po ta mo hatag ta, especially tithes, mga kaigsunan, kay mo gina pinaka kanabitang lahigid siya nga treatment din sa ato nga sa ato nga teaching, mga kaigsunan. It's not the problem is not really in the tithes and offerings, but it is how we actually kanabitang appreciate ourselves in relation to that act of giving the tithes and offerings. Okay? So that's how it goes. So, in other words, si Moses teaches that humility is not actually thinking less of oneself. No. Dili kay humility, you think less of oneself. Kana bitong pahambol-hambol ta, usay kanang humility doesn't mean you will not do anything. Kina may uban manggod nga wag sila himon kay para to project nga you humble. That's not humility, mga igsunan. Humility would also require someone to speak up. Dili kay hilom-hilom rapod. No, it's not that way. So it's not really thinking less of oneself. Humility is, kung wala kay mo, that is not humility. That is a case of inaction. No? So things like this. So, humility therefore is refusing to define oneself kanang atong i-define atong kagalingon apart from God. Apart from Him. So, who am I? What have I done? What have I accomplished? Unsa ang akong status spiritually? Apart from God, that is actually pride. It's not thinking less of myself. It's not thinking less of yourself. Okay. Right? Okay. So, ato makita din kay Moses, Numbers 12:3 again, no? Let me read this again. Now the man Moses was very humble. I like what it being said here. More than all men who were on the face of the earth. Kapo na iwali mga kaigsunan. Diba si Job po dito sa case of suffering? Kuyaw po to si Job. Murag siya ra po ang pinakakuyaw gid nga tao nga nakaagi ato nga kalisod sa kinabuhi. Sa face of the earth. Pero napoy lain nga tao nga sulusama pod kay Job, pero in a different context, but here in the context of being so humble, kay lagi, kuyaw lagi ang iyang gigikanan. Kay dili na siya basta-basta nga bisag nga makaya sa kadaganan. Kay bisag ako ato ni Moses makaigsunan, murag maglisod siguro kung adto og wilderness. Looking at myself, I would siguro basig dako jud kay nga chance nga mo I would rather stay in Egypt kaya naman nganong mo pangita mo kog lisod-lisod nga mas okay man diri. In a way siguro na akong kagalingon, pwede naman ako ni kani mga anak sa Ginoo, kani mga Israelites, pwede naman ako ni pangitaan og pamaagi, di ba? Things like this. Pero dili mo na mao ang blueprint sa Ginoo. So that's why he was considered as a very humble man, more than all the men who were on the face of the earth.
Numbers 12:3. Karon pa actually, to be honest with you, karon lang na ako nakita nga statement mga kaibigan. So salamat po ta sa tong lesson nga once in a while ma-educate ta. Nalipay ko kay nabasa na ako ni nga naaday ni siya nga statement sa Numbers 12:3. So Moses, according sa itong lesson, one of the great patriarchs of the Bible, is known for his humility and his meekness. Kaya katong bagingon niya nga Ginoo, ayaw lang ko padala ito sa Egypt, kay di mo ko kabalo mo istorya. Para akong tanaw sa'yo, nag-atik-atik naman si Moses, pero in a way, ba ka ng humility nin? Pero ka ng istorya, nganong manawag mang Ginoo og tao nga di kabalo mo istorya, matog Egypt, siyempre, kung ang Ginoo manawag og tao niya, dili basta-basta ka tubangon, manawag day ka ng alanganin, si katog yung nahibalo sa kanang language sa Egypt, katog yung nahibalo sa kultura sa Egypt, na nakasabot sa kaning mindset sa ilang hari, si Moses. He was the most qualified. Kay kung kanang pabutan-buutan lang, unta si Aaron to. Layo ra kayo, di ba? Si Aaron to ang kung sa lahi nga pamaagi, pero nga nung si Moses man, because to God, he was the most qualified. In fact, ningon siya nga, ayaw lang ko Ginoo. See? So that's why he was considered to be as the meekest person sa kalibutan. Last, mga kaigsunan, din sa Wednesday, the greatest offense. No? Anong dako nga, siguro kanang dili mao nga pagsabot, offense or kamalian. Unsa maning context, of course, makita nato sa Luke 22:24 to 27. This is actually ang nagisgot ni siya sa response makaigsunan ni Jesus Christ ngadto sa iyang mga disipulo nga nag-away-away. Sa may lang giawayan, kung kinsa gyud i-consider sa Ginoo nga mas labaw sa ilang kauban, or who is the greatest among them. Di ba si James, wanted to sit on the right hand of God, kay ilang ginoona nga very close sila kay Jesus, kay murag simpre aning kamot sila nga siguro sip-sipod gamay, no? So natawhanan mo gina makaigsunan, di mo nato na maalis gyud sa unsa ka kasulti, struggle yun na sa tagsa-tagsa nato nga kasing-kasing kanang sip-sip makaigsunan. Socially insecure person, mo na lang meaning sa sip-sip o sip. So, but Jesus actually kanabitang gidispute niya. In fact, kung imo na pagabasahon sa to, kung gusto nimo nga, di ba? Yan ang yapon da. Naman na sa Mark chapter 10. Kung gusto ka magpataas, magpaubos ka. Kung gusto ka mahimo nga greatest in His kingdom, unsa man imong himon? You have to be a dolos. Or you have to be a diakono. You have to be a slave and you have to be a servant. Grabe, no? It's always the principle of to me, dili siya contradiction, though it may appear like a contradiction, makaigsunan. I forget the term, pero it's a deprivation of kanang presence, the quality of something which is actually present. See? So, ingon siya nga, you really have to go down and you have to serve. That's why, ingon siya dito nga, the Son of Man, sa to, nag-ani siya dinhi, alang sa pagserbisyo o paghatag sa iyang kinabuhi sa tanan. That is actually a call of service. So, in other words, that is a radical call ba? Gikan ni Ginoong Jesucristo, kung maghisgot ta may tungod sa pag-lead, or when you talk about leadership, kay unsa man gi-emphasize din ang gi-emphasize dahil sa leadership, dili dahil elevation. Di ba? Sa political manggod nga, the common understanding of leadership, kaya nga itong magunghuna-una makaigsunan ka ng, pirmi man ko na itong makita na election sa nasod, dili lang sa Pilipinas, bisa sa uban nga nasod, especially US, and then giunsa sa mga tao, pagpili sa presidente, grabe kay nga mga proseso nga gagian, na yung mga debate, o na yung mga sana ka ng pag-accuse sa usat-usa, sa dili main lang gihimo, to put down one candidate over the other, so things like this. So, para nga ma-elevate ang tao nga ilang gusto nga mahimo nga leader. So that's why sa political nga mindset, pag mayuntag leadership,
Wala, nailain pa. It actually talks about elevation, right? Pa magi-leader nga dili pa ubos. Mao na nga pag mahimo ka nga president sa Pilipinas makaigsunan, powerful kay nga naman. Ma-influensyahan nimo, di ba? Ang lower house, ma-influensyahan po nimo ang Senate. May not be directly siguro, I do not know, but how we see things, di ba? Bisan pa kani adto makaigsuunan, dili, no? It's actually part of our history nga makita nimo nga grabe jud ka powerful ang presidente. Why? Because that's how we kanang structured kanang lingwahe sa gitawag na to nga leadership, so that every time we talk about leadership, we speak of elevation. Pero sa biblical day nga konsepto makaigsunan dinhi sa Luke, no, atong gibasa kanina sa Luke 22 ug napod sa Mark chapter 10. Dili day siya elevation, but it's actually going down. Kuya, I don't know how to siguro na mohimo ani nga dissertation makaigsunan nga may explain ni siya in a scientific and philosophical way, dili lang theological. Dapat kana bitong makita nato nga unsa gyud ang the rationale behind this philosophically, and or other disciplines nga pwede nato magamit dinhi mga igsunan nga kanang theological, of course na magud na, pero relate that to other disciplines. Like for example, kay dili man elevation, it must be descent. Mao bitaw nang in Luke 14:11, whoever exalts himself will be humbled. Mao na nga example ang gihatag sa Ginoo kanato makaigsunan. Okay? So, if the world now builds leadership on power, kung sa gisulti ni Jesus Christ sa Luke 22, leadership actually builds it on service. Mao na siya nga, if you want to be the greatest in God's kingdom, sa lingon sa Bible, you really have to you have to be kanang dapat mahimo ka nga usa ka slave, or mahimo kang diakono, mga kaigsuunan. So those are things. So it's actually the opposite siya sa kasagaran sa atong panguna-una every time we talk about leadership. Mo ba nga dili wala ma-exempt ani mga kaigsuunan, tanan ta bisag asa ka nga religious nga organization mo adto, kabahin gyapon ni siya sa challenge mga kaigsuunan. But of course, we are not there to condemn. Kay tawhanon na naman gud ta. So while we are here on earth, although it's existing in one way or another, but we are here to little by little help make our experience more beautiful, and always make Jesus Christ as our model. Okay? So, ang akong pinakaganahan yun before we end, makaigsunan, kaning paghugas sa Ginoo sa tiil siya mga disipulo. Nganuman, because it reveals something about the nature of reality itself. Nga, ang sentro sa atong existence, mga kaigsunan, katong paghugas ni Kristo sa tiil sa mga disipulo, it's not about domination, but the center of our existence it's about self-giving love. That is the paradox of authority. Pride seeks recognition. Humility, on the other hand, creates transformation. Walang taigo nga panahon, mga higala kog, mga pinalangga nga mga kapaglawom, ato ni siyang pagkatiwason karong Friday, ug daghang salamat sa iyong pagsunod, sa pagsubaybay sa atong tulmanon, takna sa pagtuon. Amahan nga balaan, kami nagapasalamat diha kanimo sa kanunay nga imong pagtudlo kanamo. How important is it for us to go down in order for you to work something that would make our spiritual experience elevated. There's no other way. There is no other option to do that except that we come before you with nothing and with a humble heart. Thank you, dear Lord, for this message. It's not so complicated. And thank you for modeling it for us. It's not just lecturing or telling us using words, but actually you live with it.
and you have shown us how we should actually put that in our lives. Bless everyone who is watching, who is listening right now. Forgive us from all our pride, all our unrighteousness. There is nothing that we can boast about ourselves except that we are your children and we are in need of a Savior. Thank you, Heavenly Father, for answering our prayer. In Jesus' name, amen.